gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Pero yun po ang salita ng Diyos. Again po, yung Bible verse po natin is Galatians 5:22-23. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Magandang umaga po sa atin lahat. Sige po, manalangin na po tayo. Lord, marami po salamat sa araw na ito, Lord, na ang araw po ng linggo ay nakalaan po talaga sa iyo, Panginoon. Lord God, maraming salamat din po sa mga kapatiran na dumalo ngayong araw na ito para makapakinig po ng mga salita mo, Panginoon. Lord, sa mga salita mo, Lord, na ibabahagi ni Pastor Art, isa sa puso po namin ang iyong lahat po ng mga salita mo, Panginoon. Lord God, salamat din po sa pag-iingat mo sa mga anak mo. Kung wala po dito, yung iba nating mga kapatiran, Lord, ihatid mo po sa iyo sambahan, Panginoon. Lord, sa mga pangako po namin na ang buhay po namin ay para sa iyo. Dahil, Lord, kung wala ka po, wala rin po kami sa mundong ito, Lord God. Lord God, sa mga darating pa po, nandito po tayong lahat sa makikinig po tayo ng mga salita, Panginoon. Lord God, ganun din po, Lord, yung mga youth natin, Lord, gabayan mo po sila, bawat isa po sila. Diyan, mga busy po sila ngayon, Panginoon, dahil marami po silang pagkahandang gagawin, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Ito pong aking samot na lang sa matamis sa pangalan na Jesus. Ayan! Good morning
Church, handang-handa na po ba tayo magpuri para sa ating Panginoon? God is good and all the time. Habang umaawit po tayo para sa Panginoon, batiin po natin ang bawat isa, comment po natin. Sabi ng hi, hello, kamusta ka kapatid? At tayo'y patuloy na umawit para sa ating Panginoon. Pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat ang pag-ibig mo ang siyang mag-alaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat at magpakailanman. Amen. Ulitin po natin. Pagpupuri, pagpupuri, pagsamba, tangi sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. At pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat ang magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat magpakailanman. Pasasalamat at magpakailanman. Pasasalamat at magpakailanman. Patuloy po tayo umawit para sa ating Panginoon. Let's go. Awit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit, lumalapit sa presensya mo. Nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Kanina? Yahweh, Yahweh. Sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang
nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh. Kanina, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat na nilalang. Minsan pa ulitin natin. Pagpapala'y bumuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, let's go! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, dapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, dapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Amen. Patuloy po tayo umawit para sa ating Panginoon. Habang umaawit po tayo, maaari po ba natin ipikit ang ating mga mata at pakiramdaman ang Holy Spirit ng ating Panginoon? Let this song be your prayer. Let this song be your conversation para sa ating Panginoon. Awitin po natin. Verse, purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming aligba. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, kaluwalhatian, buong karangalan, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa ulitin natin. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, kaluwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, ikaw lang ang wala na
kadakilaan mo. Amen. Amen sa pag-awitin natin. Purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Awitin ko man lahat na awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa'y awitin natin, awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man,
katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala ka. Awitin po muli, awitin po natin yung chorus. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala ka. Patuloy po natin na ulitin, walang katulad, O Lord. Let us awitin po natin to mula sa ating mga puso. Let us sing this for the Lord. Sing this for Him. This is our prayer for Him. He is our Lord. Siya yung ating tunay na Diyos. Siya ang ating Panginoon. Patuloy na, wala kang katulad, O Lord. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Let us pray. Lord, maraming salamat sa araw na ito na kami nakarating sa inyong bahay, Lord. At nandito kami nagpupuri para sa inyo, Panginoon. Sa mga nanonood po ng live stream natin, bless you po sila, O Lord. Na baka may chance mo na may masama silang karamdaman, O Lord. I know, Lord, na ikaw po yung nagka-guide sa amin. You're here with us every day, O Lord. You're here with us through all our struggles, O Lord. Nakikita niyo po kami, O Panginoon. Ikaw lang ang tunay namin, Panginoon, O Diyos. Humihingi po kami ng tawad sa mga naging kasalanan po namin sa araw-araw. Sinadyaman po namin to, Lord, o hindi. At patuloy po kami nagpapasalamat para sa inyo, Panginoon. And we ask for your wisdom. We ask for your strength. We ask for your guidance, O Lord. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Alam, and we know. And I think for the last time, let us all sing again. Wala kang katulad. Let us sing for the last time. Let this be an ending to our prayer. Let us sing. Wala kang katulad, wala nang yes, church. Let us lift our voices. Let this be a prayer for our Lord, our Jesus Christ. Let us raise our hands while we sing. Let us lift our voices, lift our hands, close our eyes and feel the presence of the Lord. Let us give it for the last time. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Patuloy
muli ka namin pinupuri, Panginoon. Tinataas po namin pangalan niya sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ngayon ay dadako sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi o itinatawag na 10% ng ating kamtan. Whether tayo ay nagtatrabaho or hindi, anuman yung ating natanggap, ibibigay po natin sa ating Panginoon ang ikasampung bahagi. At bukod doon ay ang ating offering, yung kung ano po yung nais nating tulungan na ministry. Kung mapapansin niyo po sa inyong mga sobre, meron pong papel dyan. Pwede po tayong magbigay ng ating offering sa worship or music ministry, women, youth, children, at local mission. Ngayon po ay ika-4 na linggo. At kung mapapansin niyo po sa harapan ay meron din pong mga offering na pwede niyong bigyan. Katulad ng ating pastors, a mission fund, general expense, at ministry partner. At kung meron pa kayong ibang gustong bigyan, meron pong others sa likod. At ito pong kautusan na ito ay sinusunod natin mula pa nung ulumang tipan hanggang sa kasalukuyan. Sabi nga sa 1 Corinthians 16:2, on the first day of the week, each must put aside some money in proportion to what he has earned. Huwag po tayong makulit, huwag po tayong matigas ang ulo. Sundin po natin ang kautusan ng ating Panginoon at wala po tayong pinipili sa sinusunod natin. Lahat po. At kabilang na rin dito ang pagbibigay ng ika-po. Kunin po natin yung ating mga sobre, hawakan po natin at atin pong ipanalangin. Aming amang Diyos, maraming salamat po sa mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Ngunit higit sa lahat, sa kaligtasan, sa pagmamahal mo sa amin, sa pag-guide mo sa amin, pag-aaruga mo sa amin. Panginoon, sa umagang ito, binabalik po namin ang ikasampung bahagi ng lahat ng pagpapalang ibinigay mo sa amin, Panginoon. Tanggapin mo po ito, Panginoon, at ito'y gamitin sa iyong gawain. Panginoon, hipuin mo po ang puso ng bawat isa na kami ay may kaluguran sa pagbibigay, na hindi kami napipilitan dahil ito po ay aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Ang mga wala pong kakayahan, Panginoon, alam mo po ang nasa ng aming puso, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng mga pagpapalang umaapaw, liglig, siksik, Panginoon. Ito po yung maligod naming ibinabalik sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting hain, kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting hain, kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Amen. Sa mapagpalang araw po sa bawat isa, kami po ay maghahandog po ng tanging bilang.
aking hanapan. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang wala hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hanggang ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko'y ikaw, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad
ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Good morning. Mga kapatid, good morning po. Nandiyan ba kayo? Mukhang inaantok pa. Pero before ako mag-message, gusto ko lang i-welcome yung ating visitor, si Luke Brother Luke. Salamat sa pag-attend mo. We are hoping na hindi ito yung una't huling pagkakataon na makasama ka namin. Ngayong umaga, gusto ko buksan natin ang ating mga Biblia sa Nehemiah chapter 8, verse 10. Nehemiah, sa Tagalog ay Nehemias. Nehemiah chapter 8, verse 10. Ako personally, wala akong masyadong alam tungkol sa buhay niyo. No? Hindi ko alam ang mga sitwasyon ng buhay ninyo, kung ano man yung mga pinagdaraanan ninyo. Pero isang bagay lang ho ang nalalaman ko tungkol sa inyo, sa bawat isa sa inyo, sa ating lahat. Ang alam ko lang, tayong lahat at ang bawat isa, ang gusto lang talaga natin ay maging masaya sa buhay. Of course, sino ba naman taong hindi magnanais na maging masaya? Wala naman sigurong taong nagnais at nagdesisyon na maging malungkot siya habang buhay. So yun po yung pag-uusapan natin. Gusto kong pag-usapan natin sa umagang ito, paano ka magkakaroon ng lubos at kumpletong kagalakan sa buhay. Tignan nyo nga yung katabi nyo kung masaya. Parang hindi, Parang pilit yung ngiti. Yung iba mukhang inaantok na. Yung iba hapis, yung iba malalim ang mata. Well, sa umagang ito, gusto ko hong hamunin at baguhin yung pananaw ninyo sa salitang joy. And I hope, mamaya pagkatapos ng ating service, magkakaroon kayo ng ibang pananaw patungkol sa kahulugan ng salitang kagalakan or joy. Naranasan nyo na ba mga kapatid? Nagawa nyo na bang maganap ng isang bagay na importante sa inyo pero hindi nyo makita-kita kahit saan nyo hanapin? Meron isang babae, nagmamadali siya isang umaga dahil huli na siya sa kanyang appointment. Maaga yung kanyang appointment pero tanghali siya nagising. So nagmamadali siya sa pagligo, sa pagkain. Nung aalis na siya, hindi niya makita yung susi ng kanyang kotse. Kung saan-saan na niya hinanap. Sa lababo, sa banyo, sa sala, sa aparador, sa tokador, sa cabinet, sa sopa. Kung saan-saan niya hinahanap. Maging yung duplicate ng susi ng kotse, hindi niya makita. So dahil siya huli na, nag-decide siya finally na siya ay mamamasaheros na lang. It's either sasakay siya ng jeep, ng Grab, or taxi. Nung kukuha na siya ng pera, pamasahe, doon sa pitaka niya nakita yung susi. Bakit sa umpisa pa lang, hindi na kaagad niya hinanap sa pitaka?
Kaya hindi niya makita yung susi kasi hinahanap niya yung susi kung saan-saan lugar at sitwasyon. Ganyan ho ang dahilan kung bakit maraming tao hindi nila matagpuan ang kagalakan dahil hinahanap nila ang kaligayahan at kagalakan sa maling lugar, sa maling paraan, sa maling sitwasyon, sa maling tao, sa maling relasyon. Kaya hindi nila makita kasi hinahanap nila ito sa maling lugar. We're talking about joy. Since ang ilan sa atin, pumunta rito na parang yung joy nyo parang drain na, yung battery ng cellphone, kaya i-recharge na. Parang hindi mo na mabakas yung kagalakan sa mukha ng bawat isa. But there is something more important than happiness. Okay? Iba ho yung word na happiness sa joy. Ang happiness ay kaligayahan, kasiyahan. Samantalang ang joy ay kagalakan. Meron hong malaking pagkakaiba between happiness and joy. Ang happiness, ito yung substitute, pamalit ng mundo sa Christian joy. Which is, hinahanap ng mga tao ang joy na akala nila matatagpuan nila ito sa happiness. Well, ang happiness, mga kapatid, nakadepende ito sa circumstances. Depende yan kung magaganda yung nangyayari sa takbo ng buhay mo. Pero ang joy, it transcends circumstances. Na kahit ano man ang mangyari sa buhay mo, ano man ang nangyayari sa paligid mo, meron kang joy deep within. Kasi iba yung joy sa happiness. Ang happiness, it depends sa mga positive circumstances. Pero paano kung hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo? Diba? Ang hirap makadama ng happiness. Pero ang joy, regardless of what is happening in your life, hindi nawawala yon. Kasi ang joy, hindi siya nakadepende sa mga pangyayari sa buhay. Okay? Ang happiness, naka-involve dito yung environment. Yung, kung maganda yung nangyayari sa kapaligiran mo, meron kang peace, yung tahanan mo maayos, maganda ang tinginan nyo, yung kaperahan mo, sagana ka sa pera, marami kang kaibigan, di ba? Wala kang kaaway, wala kang kagalit, wala kang sakit, wala kang nararamdaman. That is happiness. Madaling makaramdam ng kaligayahan pagka gano'n ang sitwasyon mo sa buhay. Pero ang joy, ito ay nanggagaling sa kaibuturan ng iyong puso, deep within, sa kalaliman ng iyong puso. Meaning to say, ang happiness, nakadepende yan, nakabase yan sa circumstances, sa environment, at sitwasyon na magaganda. Pero ang joy, hindi ito kumukuha ng kaligayahan sa labas, outwardly, kasi ang joy ay inward, within, deep within. Ang happiness, temporary yan. Nawawala, kumukupas, naglalaho. Pero ang joy, it remains. Nananatili ang joy kasi hindi nito binabase ang kaligayahan mo sa mga panlabas na sirkumstansya. Usually, ang happiness, mga kapatid, madalas wala naman itong kinalaman sa Diyos eh. Diba? Pag marami kang pera, masaya ka. Wala kang sakit, masaya ka. Wala kang kaaway, masaya ka. Pero ang joy kasi, ang lahat ng ito'y may kinalaman sa Diyos. Kasi ang joy, hindi ito nanggagaling sa anumang bagay, sa anumang sitwasyon. Ito'y nanggagaling sa Diyos. Ang happiness, it was more on material and temporal. Usually, nakadepende ang kaligayahan natin sa material na bagay. At ang mga material na bagay ay pansamantala, hindi pang matagalan. Pero ang joy, mga kapatid, it is spiritual and
eternal. Kung ang happiness ay temporary, ang joy ay eternal. Kasi spiritual siya eh. In fact, pagdating mo sa langit, taglay mo pa rin yung joy. Nandun pa rin ang joy. Now, basahin natin ang Nehemiah chapter 8, verse 10. Anak, meron ba tayo noon? Mahaba yung pero kukunin ko yung dulo. Ang sabi doon sa dulo, for the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan mo sa Panginoon ang siyang iyong kalakasan. Nagiging malakas ka dahil nagagalak ka sa Panginoon. At yung kagalakan mo ay galing sa Panginoon. Meaning to say, ang kagalakan, hindi mo ito makukuha sa material na bagay. Hindi ito nakukuha sa mga pakikipagrelasyon kung kani-kanino. Ito'y nanggagaling mismo sa Panginoon. For the joy of the Lord is your strength. Sabi diyan, it serves as a reminder that divine joy provide strength and sustenance in faith. Yung ating kagalakan ay nagbibigay ng kalakasan sa atin. So kung ikaw ay physically, emotionally, spiritually weak, nangihina ka na, saan ka kukuha ng lakas? Sa Panginoon. Amen? Kay Lord mo lang matatagpuan yan, hindi sa mundo, hindi sa kung kanino mang tao. Ang totoong divine joy ay na kay Kristo. Maliwanag yan, di ba? For the joy of the Lord is your strength. So kung nangihina ka, saan mo hanapin ang lakas? Sa Panginoon. Amen. Sabi nga sa aklat ng mga awit, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kayo ba'y masaya at nandito kayo ngayon sa tahanan ng Diyos? Amen. Dapat kayo maging masaya dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. Well, maring itanong niyo sa akin, Pastor, kung iba ang joy sa happiness, ano ba ang ibig sabihin ng joy? Bibigyan ko ng konting patikim sa meaning ng salitang joy. Actually, kapag natagpuan niyo ang Diyos, doon niyo madidiskubre ang joy. Hindi niyo siya makikita sa amang lugar, kanino mang tao, anumang bagay. Ang joy ay nasa Panginoon. At kapag buong kagalakan mong ginagawa ang kalooban ng Diyos, doon ka makadarama ng happiness. Okay? Ang happiness, hindi ka totoong magkakaroon ng happiness kung wala kang joy. Dalang joy, ang siyang pinanggagalingan ng happiness. Kung meron kang joy, doon ka makadarama ng happiness. Para kang namili sa mall, merong freebies, may bonus. Ang happiness, bonus na lang yan. So hindi nyo dapat hanapin yung happiness. Ang hangarin natin yung joy. Kasi kapag natagpuan mo yung joy of the Lord, doon ka magkakaroon ng happiness. Amen? Sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23, ang sabi diyan, buksan niyo yung Bible niyo sa Galatians 5, ito yung mga fruit of the Spirit. Sa verse 22, makikita niyo, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Actually, siyam yun eh. Pero isa raw sa bunga ng Espiritu Santo ay kagalakan. Noong mga 1990s hanggang 2000, sumikat yung awiting Don't Worry, Be Happy. Narinig nyo na yun? Yung mga kaidaran ko, alam yan eh.
Yung mga Gen Z, hindi na narinig ito. Don't worry, be happy. Yan yan. Ang sabi ng lyrics, huwag ka na mag-alala, basta maging masaya ka lang. Of course, sino ba naman taong hindi gustong maging masaya? Pero alam nyo ba, ang happiness sa buhay, it is conditional and fleeting. Conditional, ibig sabihin, magiging masaya ka, depende kung maganda yung nangyayari sa buhay mo. Pero kung hindi maganda yung mga nangyayari sa buhay mo, mahirap makadama ng happiness, di ba? Fleeting kasi ang happiness ay lumilipas, pumaparam, naglalaho, kumukupas. Especially kung ibe-base mo yung happiness mo sa mga material things or relational status mo. Paano kung wala na yung tao na yon? Magiging masaya ka pa kaya? Paano kung nawala na yung bagay na pinagsasaligan ng iyong kaligayahan? Mawawala na rin yung happiness mo. So gusto ko liwanagin sa inyo mga kapatid na ang happiness, ito'y pansamantala, lumilipas, at conditional. Pero ang joy, hindi siya nawawala, at hindi ito nakabase sa mga temporary material things or kung sino mang tao. Usually, ang happiness, nakadepende yan sa circumstances. Yung mga pleasure na nararanasan mo, yung mga achievement mo. Ang malungkot lang dito mga kapatid, masyado nating inilalagay sa mataas na pedestal yung happiness, no? Na para bang ang happiness ay isang karapatang deserve natin. Narinig nyo na ba sa kapwa nyo yung salitang, bibiling ko yung bagay na yan kasi deserve kong maging masaya. Kapag nabili ko na yan, magiging masaya na ako. Pupuntahan ko yung lugar na yan, at kapag napuntahan ko na yung bansa na yan, magiging masaya na ako. Kaya ko naman, deserve ko yan. Dahil pinaghirapan ko sa trabaho yan. You see, ang binibigyan nila ng emphasis, ang happiness ay isang right to be deserved. But there is something more important than happiness. Ang nakalulungkot, ang hinahanap ng mga tao ngayon, yung happiness, instead na yung joy. Di ba? Ang happiness, usually, ito paulit-ulit ko sinasabi dependent ito sa circumstances. Pero ang joy, it transcends your circumstances. Na kahit anuman ang nangyayari sa buhay mo, pangit man ang sitwasyon, nandun pa rin yung joy, hindi nawawala. Okay? Mamaya, explain ko yon. Sa katunayan, pwede kang maging magalak kahit hindi ka masaya. You can be joyful even when you are not happy. Pastor, paano yon? Pwede ba yon? Of course, pwede. Kasi ang Biblia, konti lang ang tinuturo patungkol sa happiness, kung paano ka magiging masaya. Kung meron man, mababasa niya sa Book of Proverbs. Pero ang Bible, from Genesis to Revelation, napakarami nitong tinuturo at napakaraming talata ang nagtuturo patungkol sa kagalakan. Napakarami. Higit pa sa mga talatang matatagpuan nyo patungkol sa happiness. Pero dito sa Galatians chapter 5, si Apostol Pablo sinulat niya na ang joy is one of the fruit of the Spirit. Meaning to say, ang joy hindi mo matatagpuan sa labas, sa mall, sa kung kanino mang tao, sa anumang sitwasyon, o sa anumang bagay. Ang joy ay matatagpuan mo lang sa Diyos. Okay? So dito, ang joy ay ipinangako ng Diyos doon sa mga taong mananatili kay Kristo. Meaning to say, kung wala ka kay Kristo,
hindi ka magkakaroon ng joy. Hindi. In fact, ang joy ay ipinangako ng Diyos sa mga taong nananatili kay Kristo. Ngayon, para magkaroon ka ng joy, dapat nag-a-abide ka kay Christ. Ang bunga o ang sanga, hindi siya pwedeng mag-bear or mag-produce ng fruit kung nakahiwalay siya sa puno. Diba? Apart from me, you can do nothing. So parang isang sanga ay magkaroon ng bunga, dapat siya'y nakakonect, nakaugnay dun sa puno, sa pinaka-source. So ang isang tao, hindi pwedeng magkaroon ng joy kung wala siya sa Panginoong Hesus. Kung wala siyang relasyon kay Kristo. At ang joy ay hindi dumidepende sa anumang pangyayari, bagkus ito ay nakadepende doon sa makapangyarihang pagkontrol ni Kristo sa buhay ng isang tao. Amen? So wag niyong hanapin ang happiness. Ang harin natin ay yung joy. Ganito mga kapatid. Alam niyo ba si Satanas? Alam na alam niya kung papaano kanya palulungkutin. Alam na alam din niya kung papaano kanya papanghinain. Alam ni Satanas kung ano yung epektibong paraan para manghina ka, mawalan ka ng pag-asa, at mawalan ka ng gana sa buhay. Ito yung reminder ko sa ating lahat, mga kapatid. Huwag ninyong hayaang nakawin ni Satanas ang inyong kagalakan. Kapag ninakaw ni Satanas yung joy nyo, yun ay simula na unti-unti kayong babagsak at manghihina. Malalaman nyo na nawawala na yung joy nyo kapag ang isang bagay na dati mong ginagawa madali para sa'yo at gustong-gusto mo, na ngayon parang ayaw mo nang gawin at tinatamad mo nang gawin. Yung dati mainit ka sa pagsiserve sa Panginoon. Gustong-gusto mo lagi nagbabasa ng Bible, nagpe-pray, pero ngayon unti-unti mo nang kinatatamaran. Maging yung pagsisimba, nawawalan ka na ng gana. That means, unti-unti nang ninanakaw ni Satan yung joy sa puso nyo. Bantayan nyo yun. Napaka-slick. Very slick. Nakakala mo physically exhausted ka lang. Hindi. Merong demonic forces doon. Kasi lahat ng bagay na may kinalaman kay Kristo, unti-unting nanakawin ni Satanas hanggang sa mag-backslide ka na. At tumalikod ka na sa Panginoon. So wag niyong hayaang nakawin ni Satan yung joy sa puso nyo. Ganito mga kapatid kapag nawala na yung joy, parang wala na rin kabuluhan ng lahat ng bagay. Kasi wala ka ng gana, hindi ka na masaya. Kaya sabi ni Paul sa Philippians 4, verse 4, anak, hanapin mo nga yung Philippians chapter 4, verse 4, ang sabi sa King James Version, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. 2 times binanggit ni Apostle Paul yung salitang rejoice. Ang sabi sa Tagalog, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo sa Panginoon. Mga kapatid, kung babasahin yung mabuti yung verse 4, yung salitang rejoice, 2 beses inulit. Kapag kayo'y estudyante ng Biblia, at nakita nyo pa ulit-ulit binabanggit ang isang salita doon sa talata, bantayan nyo yun kasi importante yung word na yun.
Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. 2 times. Ang happiness kasi, usually, dinidefine ito ng mundo na parang counterfeit, pamalit. Counterfeit means fake, parang class A, imitation, pero hindi siya talaga totoong joy. Iba ang happiness sa joy. Ang joy, it transcends happiness at hindi ito nakabase sa mga pag-aari, sa kayamanan, at sa mga circumstansya ng buhay. Last 2 weeks ago, di ba, nabalitaan nating lahat, si Saldico na-aresto na at siya'y palipat-lipat sa iba-ibang bansa. Ito yung tanong ko. Sa palagay niyo ba sa sobrang yaman ni Saldico, pero siya'y nagtatago sa batas, kahit nasa kanyang lahat ng karangyaan at kayamanan, do you think masayang-masaya si Saldico? Hello, kinakausap ko ho kayo. Masaya siya? Hindi. Patago-tago nga siya eh. Ang kagalakan, hindi nakabase sa material na bagay. Sabi ng Biblia, for what shall a profit a man if he shall gain the whole world and yet lost his own soul? Ano nga mapapala ng isang tao? Mapasa kanya man ang lahat ng yaman ng mundo, pero mapahamak naman ng kanyang kaluluwa. Kahit gaano kakayaman, kung wala ka kay Kristo, bali wala lahat yan. I'm not saying huwag tayong magpayaman. Maganda nga, yumaman tayo. Pero, ang dinidiin ko rito, wala sa material at karangyaan ang tunay na kagalakan. Ang kagalakan ay nakay Kristo. Yung mga taong mayaman na namatay, masaya sila. Dito lang yan sa lupa. Hanggang dito lang yan. Pero kung wala ka kay Kristo, iiwanan mo lahat yung kayamanan na yan sa lupa. Pero mapapahamak ka. Ang happiness, mga kapatid, pansamantala lang yan. Babalikan ko si Apostol Pablo. Bakit niya sinabing, rejoice in the Lord always? And again I say, rejoice. Alam niyo ba sitwasyon niya? Bibigyan ko ng konting context yung background ng Philippians 4. Nung sinulat ni Apostol Pablo ang Pilipos, nasa kulungan siya. Nakakulong siya. Ayan, saksi si Brother Earnings, evangelist. Pumupunta yan sa mga bilangguan. Medyo maganda pa nga ang kalagayan ng mga preso ngayon eh. Pero noon, ang kulungan sa Roma, alam niyo ba, si Apostol Pablo, nakagapos, nakatanikala yung kanyang mga kamay, yung kaliwang kamay niya, nakaposa sa kanang kamay ng Romanong sundalo. Tapos yung kanang kamay niya, nakaposa sa kaliwang kamay ng sundalong Romano. Pati yung dalawang paa niya, hindi siya pwedeng kumilos. Kaya mga ski nga gusto niya mag-CR, kasama niya yung dalawang sundalo. Kung kayo si Apostol Pablo, at ganun ang kalagayan nyo, masasabi nyo bang rejoice in the Lord always? Hindi. Meron bang masaya sa pagkakakulong? Do you think yung mga preso masaya dahil sila'y nakakulong? Walang masaya ron. Pero sinabi ng Apostol Pablo, magalak kayo sa Panginoon. Bakit? Saan siya kumuha ng kagalakan? Sa kabila ng kanyang sitwasyon. Isipin niyo yun. Bakit sinabi niya yun? Saan nanggaling yun? Bibigyan ko ng konting detalye yung pagkakakulong niya. Kaya nagpunta si Apostol Pablo sa Roma, sa Italia, para mangaral ng Ebanghelyo. Pero sa halip na siya'y makapangaral, hinuli siya, kinulong siya. Tingnan nyo napakaganda ng plano ni Apostol Pablo.
para mangaral ng ebanghelyo. Pero ang nangyari, nakulong siya. So sa pananaw ng tao, sa pananaw natin, hindi maganda yung nangyari. Pero si Pablo, iba yung pananaw niya. Tinitignan niya yung sitwasyon niya, sa kung papaanong paraan ito tinitignan ng Diyos. At dito makikita nyo, yung magandang plano ng Diyos ang nangyari, sa halip na mangyari, yung plano ni Apostol Pablo. Hindi nasunod yung plano niya, bagkus ang nasunod ay yung plano ng Diyos. At ito ang nakakalitong sitwasyon eh. Alam niyo ba ang itsura, katayuan ng kulungan ni Apostol Pablo that time? Si Apostol Pablo ay nakakulong, hindi sa bilangguan eh. Ang bilangguan noon sa ilalim ng lupa, dungeon, para siyang kuweba. Madilim, mainit, mabaho. Alam niyo ba kung bakit? Dahil yung gilid ng kulungan nila sa ilalim ng lupa, ito yung pinaka-deposito o drainage imbornal ng mga maruruming tubig galing sa toilet ng mga Romano. Imagine ninyo, gaano kainit, gaano kabaho. Kaya yung ibang mga preso hindi na tumatagal, namamatay na. Tapos sinabi na Apostol Pablo, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Bakit niya sinabi yun? Nagagalak siya, hindi dahil sa sitwasyon niya. Kung titignan ni Apostol Pablo yung sitwasyon niya, walang maganda ron. Pero nagagalak siya dahil natupad niya yung kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang kagalakan niya ay nakadepende doon sa pagganap niya sa kalooban ng Diyos. Doon lumilitaw ang joy habang ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. At ito pang maganda. Katulad nung nasabi ko kanina, ang plano ni Apostol Pablo mangaral, mag-evangelize. Siguro gusto niyang magkaroon ng krusada. Pero hindi nangyari yon. Bagkus niloob ng Diyos, mahuli siya at kinulong siya. Ito yung sinasabi ko maganda na nangyari mula doon sa pangit na sitwasyon. Di ba nabanggit ko, may mga 2 sundalong Romano nakaposa sa kanya? Shifting yun, every 6 hours, iba-ibang 2 sundalo yun. Itong mga sundalong ito yung mga tawag dito, Praetorian Guard. Kapag sinabing Praetorian Guard, sila yung mga sundalo sa palasyo. Para itong mga Presidential Guard. Shifting yun, every 6 hours nagpapalit-palitan. So sinamantala ni Apostol Pablo yung pagkakataon. Maring hindi ako makapag-preach sa labas, pero itong mga sundalong ito, wala kayong magagawa sa akin. Sabi ni Apostol Pablo, captive audience ko kayo. Do you think, sa loob ng 6 na oras, kayong 3 magtitinginan lang? Siyempre hindi. Magkukwentuhan kayo. 6 na oras yun. So ang ginawa ni Apostol Pablo, sinera niya ng gospel yung mga Romanong sundalo. So kung ilang sundalo yung nandun sa Praetorian Palace, lahat yun nashare ni Apostle Paul. At siyempre, pag uwi ng mga sundalo niya sa mga bahay-bahay nila, makukwentuhan nila yung mga pamilya nila. Diba? Pag uwi sa bahay ng sundalo, kukumustahin siya ng misis niya. Sabihin ng misis niya, o kumusta yung araw mo? Kumusta yung trabaho mo? Eto, nagkwentuhan na naman uli kami ng preso at na-share niya sa akin yung tungkol kay Kristo. So yung natanggap ng sundalo, na-share niya sa misis niya, pati misis nila na born again. You get the picture? Maaaring hindi nangyari yung plano ni Apostol Paul. Pero mas meron palang magandang plano ang Diyos. Kaya ang Kristyanismo ay kumalat sa Roma, sa Italia dahil kay Pablo habang siya'y nakakulong sa preso. Hindi maganda sa paningin ng tao. Pero sa pananaw ng Diyos, meron itong mas magandang
resulta. Amen? Mga kapatid, hindi man maganda yung nangyayari sa buhay nyo. Kung may pinagdaraanan man kayo ngayon sa buhay nyo, may plano ang Diyos dyan. I could say, walang aksidente sa mga nangyayari sa buhay natin. Lahat ng yan, pinapayagan ng Diyos na mangyari dahil meron siyang mas magandang plano sa buhay nyo. Isipin nyo kung hindi nakulong si Apostol Pablo, wala tayong New Testament sa Bible. Niloob talaga ng Diyos na makulong siya. Kasi kung nakalaya siya, mag-evangelize siya, mag-street preaching yan. Kung saan-saan niya, wala na siyang panahon magsulat. Pero na-aresto siya sa Pilipos, nakulong siya ng 2 taon. Within 2 years, wala siyang ginawa kundi magsulat na magsulat. Kaya halos kalahati ng Bible, usually lahat sa New Testament, epistles of Paul yan. At naisulat niya yan habang siya'y nakakulong. Nagigets niyo ba yung logic ko, mga kapatid? May mga hindi magagandang pangyayari sa buhay natin. Pero ina-allow ni God. Kasi sa huli, sa bandang huli, may magandang resulta yan para sa atin. Amen? Kaya huwag niyo isipin, napakamalas ng tao. Wala akong malas sa Kristiyano. Kung meron mang pinakamalas si Apostol Pablo. Pero, nakita niyo naman resulta. Pero hindi tayo naniniwala sa malas at swerte. Ang point ko, lahat ng detalyeng nangyayari sa buhay natin, saklaw yan ng mas malawak na plano ng Diyos para sa magandang plano niya sa bawat isa sa atin. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Okay. Hebrews, dito na ako magtatapos. Sa Hebrews chapter 12, verse 2. Hebrews chapter 12, verse 2. Hanapin nyo na lang sa cellphone nyo. Kung may Bible apps kayo sa cellphone nyo, buksan nyo sa Hebrews 12, verse 2. Ang sabi sa King James Version, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ito, bantayan nyo itong words na ito, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Tignan daw natin si Jesus. Anak, meron ba tayo? Hebrews 12, verse 2. Tumingin daw tayo kay Jesus na siyang pinagmulan at magtatapos ang ating pananampalataya. Na dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, merong kagalakang naghihintay sa Kanya, na nakatakda sa Kanya, pinagtiisan niya ang kahihiyan at pasakit sa krus, at siya ngayon ay nakaupo na sa kanang luklukan ng Ama sa langit. Nakita mo, anak? Anyway, ito ang ibig sabihin niyan. Nabanggit ko kanina, huwag niyong hanapin yung happiness. Madali lang makita yung happiness. Pero ang happiness, temporal, conditional, fleeting. Ang hangarin natin, yung joy. Kasi ang joy, eternal. At ito ang pinanggagalingan talaga ng totoong happiness. Ang joy, mga kapatid, it comes from knowing that God controls your life. Doon yung manggagaling na alam mo na ang Diyos ang kumokontrol sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Let me emphasize this, Ang joy, hindi siya feelings. Pakinggan niyo ako, mga kapatid,
ang joy hindi siya emotion. Of course, makakaramdam ka ng kasiyahan. But primarily, ang joy, hindi ito naka-base lang sa emotion or feelings. Ang joy ay point of view. Ito ay perspective. Ito ay focus ng iyong isipan. Kapag may problema ka, saan nakapokus yung isip mo? Sa problema? O pagkatapos ba ng problemang ito, ay nakapokus ang isip mo sa magandang resultang idudulot sa iyo ng pagsubok na ito? Diba sabi sa James, count it all joy, brethren, when you fall into diverse trials and temptation. Ariin yung buong kagalakan kapag kayo sinusubok sa sari-saring paraan. Kasi at the end of those trials, merong magandang idudulot sa iyo to. Count it all joy. Meron bang masaya kapag ikay sinusubok ng maraming problema sa buhay? Wala. Masaya ka ba kapag nakaratay ka sa ospital? Siyempre hindi. Pero alam mo, pagkatapos ng karamdaman na yan, pagkatapos ng mga problema na yan sa pamilya, sa tahanan, at nalagpasan mo, doon ka unti-unting tumatatag sa iyong pananampalataya. Amen? Pinapayagan ng Diyos yung mga pagsubok na yan kasi yung mga trials na yan ang nagpapatatag sa iyong pagkatao. Amen. Itong Hebrews chapter 12 verse 2, mga kapatid, ito ay pumapatungkol doon sa kamatayan ni Jesus sa krus. Ang sabi rin, looking unto Jesus. Tumingin daw tayo sa Panginoon. Gayahin natin ang Panginoon. Na dahil siya, nakatingin siya doon sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Tiniis niya lahat ng pasakit sa krus. Namatay siya sa krus. Ipinako siya sa krus. Dahil alam niya, pagkatapos niyang ipako siya sa krus, pagkatapos niyang mamatay sa krus, andun yung kagalakan niya na na pagkatapos niyang mamatay sa krus, ay tubusin tayo sa ating mga kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang kagalakan ni Jesus. Ito yung challenge ko sa inyo. Meron bang masaya sa pagpapapako sa krus ni Jesus? Masaya ba si Jesus habang nilalatigo siya? Masaya ba si Jesus habang tinatadyakan siya, minumura siya, dinuduraan siya, nilalatigo siya, sinusuntok siya ng mga tao? Do you think masaya si Jesus? Walang masaya ron. Pero tiniis lahat ni Jesus yun. Pinagtiyagaan lahat ni Jesus yun dahil ang kanyang kagalakan ay yung pagkatapos niyang mamatay sa krus, ay mapatawad ka sa iyong kasalanan at bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang kagalakan ni Jesus. Na habang tinutupad niya yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, nagagalak siya. Doon ang gagaling ang kagalakan sa pagganap mo sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng maging masaya ang isang taong lumalayo at sumusuway sa kalooban ng Diyos. Wala pa akong nakitang taong naging masaya sa buhay at the same time lumalayo siya sa Diyos. Hindi siya pwedeng magkaroon ng joy kapag ganon. Dahil ang kagalakan mo'y nasa Panginoon at nasa pagganap mo sa kalooban ng Panginoon. Amen. So dito mga kapatid, kung totoong gusto mong maging masaya, huwag mong hanapin ang happiness. Don't search for it. Ang hangarin mo, yung joy. At habang ginaganap mo ang kalooban ng
Diyos sa iyong buhay, doon mo mararanasan yung kagalakan. Amen? Ang kagalakan ay nanggagaling doon sa kaalaman na alam mo na ang Diyos ang kumokontrol sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Alam mo na alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay mo. Na kahit anuman yung nangyayari sa buhay mo, alam mo, nagagalak ka, na ito ay nakabahagi sa kalooban ng Diyos at meron maganda itong idudulot na resulta sa atin. Doon nanggagaling ang joy. Amen? So pagdating sa problema, alam ko lahat tayo may pinagdaraanan. Iba-iba yung kategorya natin. Pagdating sa problema, huwag niyong tignan ang problema nyo sa paraan kung paano ito tinitignan ng pangkaraniwang tao. Tignan nyo yung problema nyo sa kung paanong paraan ito tinitignan ng Diyos. Dahil kapag tinitignan nyo yung problema nyo sa pananaw kung paano ito tinatanaw ng Diyos, doon ka magkakaroon ng kagalakan. Amen? Katulad nung nangyari kay Apostol Pablo. Marami siyang pangarap sa buhay, pero hindi nangyari yun. Dahil ang nangyari ay ang kalooban ng Diyos. Sa bandang huli, mas maganda pa pala ang plano ng Diyos kaysa sa plano natin. Amen. Wala pang pagsubok na dumating sa buhay natin na hindi kayang pagtagumpayan ni Kristo. Binigay sa iyo yung problema na yan, yung karamdaman na yan, yung pagsubok na yan, dahil alam ng Diyos na yung problema na yan ang magpapatatag sa iyong pananampalataya. Amen? Ulitin ko, ang joy, hindi siya emotion, hindi siya feelings. Ang joy, mararanasan nyo lang kapag ginaganap nyo ang kalooban ng Diyos. Ang happiness, hindi naman lagi dapat yung lagi ka naka-smile, tawa ka ng tawa. Wag naman, kasi baka mapagkamalang kami, may diferensya. Ang joy, kahit hindi maganda yung nangyayari sa paligid mo, deep within, sa kaibuturan at kalaliman ng iyong puso, andun yung paniniwala mo na kontrolado ng Diyos ang lahat na nangyayari sa buhay mo. Doon ka nagagalak. Amen. May kagalakan tayo sa Panginoon. Bantayan nyo yung joy nyo. Huwag nyong hayaang nakawin ni Satanas yan. The moment nararamdaman nyo parang ayaw nyo na magsimba, tinatamad na kayong magbasa ng Bible, ayaw nyo na mag-pray, pilitin nyo yung sarili nyo magsimba, pilitin nyo yung sarili nyo magbasa ng Biblia, pilitin nyo yung sarili nyo manalangin. Diyan magaling si Satanas, napaka-epektibo niyan. Dahil kapag pinayagan nyo si Satan, unti-unti na kayong magbabackslide. Kapag nawala na ang joy, wala na kayong lakas. What for? Pero ang joy, matatagpuan nyo lang kay Kristo. Yang hanapin nyo, si Kristo. Buksan nyo yung puso nyo, anyayahan nyo si Jesus na pumasok siya sa buhay nyo, pagsisihan nyo lahat ang inyong kasalanan, tanggapin nyo si Kristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, at doon isusulat niya ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang challenge ng Bible sa atin, rejoice that your name is written in heaven. Magalak ka kapag ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yun ang ating kagalakan. Na kung ikamatay man natin yung karamdaman na yan, usually lahat naman namamatay sa sakit, di ba? Kung ikamatay man natin yung problema na yan, yung pagsubok na yan, alam mo, doon sa sandaling yon, pagkatapos mong mamatay, ay pupunta ka sa langit dahil tinanggap mo si Jesus
at ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yes, ang joy ay na kay Kristo. Let us pray. Salamat, Panginoon. Bagaman marami kaming mga sitwasyon sa aming pamilya, may mga malalaking pinansyal kaming pangangailangan, may mga karamdaman kaming taglay hanggang sa ngayon na hindi gumagaling. Panginoon, salamat po. Dahil alam namin, according to your word in Romans 8 verse 28, ang lahat ng bagay, pangit man o maganda, ay lakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa iyo. Lord, hindi man namin alam kung ano yung naghihintay sa amin sa araw ng bukas. Pero alam namin kung sino ang may hawak ng aming kinabukasan. You hold our future. At pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay at ang lahat ng mga pagsubok na ito, naniniwala kami, malalagpasan po namin ito. Mapagtatagumpayan po namin ito dahil kasama ka namin. At yung magandang plano nyo sa aming buhay ang siyang mananaig at magtatagumpay. Salamat po, Ama, sa mga pagsubok na ito na siya magpapatatag ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe. Taas po natin ang ating mga kamay at sabihin po natin, God bless you, Pastor Art. Okay po. Para po sa ating mga announcement ay sa buwan po ng Mayo, which is actually next week na, May 1, 2, and 3, Friday, Saturday, and Sunday, ay magkakaroon po tayo ng VBS or Vacation Bible School. So, tulungan po natin ang ating mga kapatiran, unang-una sa pag-iimbita ng mga batang ages 5, pwede daw ang 4, sana kayanin natin, 4 hanggang 12. Kung meron naman pong 13, pasok pa rin po yan. At yan po ay gaganapin dito sa ating bahay-sambahan sa hapon po sa ganap na anong oras po magsisimula? Si Sister Yesha po kasi ang kasulukuyan nating leader para sa children ministry. So 1:30 daw po. So kung kailangan niyo po ng invitation, meron po tayong invitation sa ating office. Pwede po natin silang ipamigay, ipamudmod at pwede rin po tayong mag-aya sa ating mga kapitbahay sa paligid natin. At maari rin po tayong mag-online, send ng invitation through social media. Yan po. So again, May 1, Friday, May 2, Saturday, at ang graduation po nila ay sa May 3, Sunday afternoon. So kung meron na pong gawain ng mga kabataan ay isasantabi muna iyon. At ang kababaihan po ay inihiling na makitulong sa pagpapakain din sa mga bata. So sa ngayon po ay wala muna tayong feeding. Ang feeding po natin ay itutuloy natin sa pagkatapos ng VBS. Yun po yung daan natin para ma-share yung Word of God sa mga bata. Dahil ang pagtatanim po ng salita ng Diyos ay mas magandang simulan sa panahon na sila ay mga bata pa o yung mga tinatawag na formative years. Para sa kanilang paglaki ay mayroon pong gabay ng mga salita ng Diyos. At ang mga volunteer po, kung meron pa pong hindi nagko-commit, ay kontakin nyo lang po ang ating children ministry leader, si Sister Yesha. At sa ngayon din po ay kasalukuyang pang ginaganap yung ladies retreat sa Kogop Taytay, kaya yung iba nating kababaihan ay wala rito, nandun din po si Pastor Benny. And then sa mga susunod po, hindi ko lang kabisado, meron po tayong district convention.
nagaganapin sa Taytay. So it falls on Saturday and Sunday. So yung Sunday na yun ay wala po tayo rito. So makipag-update po kayo, baka minsan ay dumating kayo rito, walang tao, magtaka kayo kasi pagka-schedule po ng convention ay nandoon po ang lahat sa Taytay. So after ng BBS, magiging tuloy-tuloy ang ating feeding. Pero mamayang hapon, meron po tayong kabataan, may gawain ng youth, si Pastor Arthur po uli ang ating tagapagsalita. Meron din po siyempre ang mga kababaihan, marami po ako nakikita, and kalalakihan. Dahil sabi nga po, isa o dalawa na nagtitipon sa kanyang pangalan ay nandun siya. So ituloy-tuloy po natin yan dahil kailangan po natin yan. Anyway, tuwing Sunday na nga lang tayo nagpupunta, babawasan pa ba natin yung oras natin sa Panginoon? Ibigay po natin ang araw na ito para sa ating Panginoon. Medyo maaga lang pong aalis ang iba dahil meron po tayong invitasyon sa kaarawan ni Pastora Ellen. Okay po? So sa youth po, makipag-coordinate kayo kay Sister Pauline at sa kalalakihan po ay kay Brother Bridgen. Okay po? And then, mayroon pa po bang mag-a-announce? Wala na. Ang buwan ng Mayo po ay buwan ng second Sunday ay mga ina. So, wag pong kalimutan ang ating mga ina. At hindi pa ako sure, pero makipag-coordinate po tayo kay Pastor Benny kung meron pong special number ang Kogop Tondo sa ating district. At hindi naman po nawawala yun. So, youth, paghandaan nyo po, din po iyan. Okay po? At kung wala na pong announcement, ay tayo po ay magwawakas na ng ating gawain. Pagkatapos nito, you stay. Meron po tayong pinagsalusaluhang niluto ni Sister Josie at ang kanyang mga kapwa Fourth Sunday group. Yan po. So tumayo po tayong lahat. Tinatawagan ko po ang magko-closing. At ang magko-closing song po, si Music Ministry. Sir Empress. Kung siya po ay busy pa sa mga bata, ano po? Ayan, Sister Empress, closing prayer, closing song and closing prayer po. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's here, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. Human, the world became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost.
cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Dalangin po tayo. Maraming salamat, Lord, sa pagtapos ng pagsamba namin sa iyo, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Lord God. Salamat po, Lord, sa narinig naming banal mong salita. At ingatan mo po si Pastor Art sa pag-uwi niya, Lord God. Balutan mo po siya ng banal na dugo, divine protection. Maraming salamat sa kakainin namin, Lord. Bigyan mo ng kalakasan ng aming katawan. Maraming salamat at sa mga kapatiran namin na wala, ingatan mo po sila at dalhin mo po sa susunod na linggo. At ibalik mo po kami, Lord, sa susunod na linggo. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ulitas natin ating kamay. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. Magandang umaga po sa ating lahat.